currently in Manila. Where's the remote? Bibili mo kasi kung ano susuot ng damit. Kasi sa 30, bibili kita ng damit sa 30. Okay, di ba? Bumili ka ng damit. Oo. Kahit ano Gusto mo ba sira-sirang damit? Mamas mo ba? Sira-sira. Hindi. Mga kapuso, iyo po nakikita Diyan ay ako, satellite image ng Bagyong Juan ako. na patuloy at paglakas Manili. habang lumalapit sa kalupaan. Mamayang gabi o bukas, posibleng maging super typhoon ng bagyo bago ito mag-landfall sa Isabela o Aurora bukas o sa Lunes ng umaga. Good. Okay, ba yung mag-isip ng damit na susuot mo? Bukas o sa Lunes, posible mag-landfall ang Typhoon Juan at puspusan ang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan sa inaasahang pagkama nito at may mga residente ng maagang pinalikas. Nakataas ang signal number 2 sa Camarines Norte. Kabayan ng Daet, naglalakihan ng mga alon. At nakatutok live si Darlene Kai. Pia Ivan, mahina pero panaka-naka yung pagulan na naranasan sa buong maghapon dito sa Camarines Norte na nasa ilalim ng signal number 2. Naka-heightened alert ang probinsya, kaya sa pilitan na yung ginawang paglikas sa ilang residente na nakatira sa mababang lugar at nasa tabing dagat. Kaya po, kailangan po natin na mag-evacuate para po ito sa kaligtasan po na lahat. Ano? Buong maghapon nagbahay-bahay ang LGU sa sitio Mandulungan sa Barangay Gubat sa Daet, Camarines Norte para palikasin ang mga residente. Pero may ilang ayaw talagang lumikas, tulad ng mag-asawang Sonia at asawa niyang stroke patient na si Arnulfo. Hindi po ba kayo natatakot malakas ang bagyo? Natatakot ako ma'am, kaso no choice man ako ma'am sa kanya. Ayaw talaga niya nang umalis. Sinahirapan ko siya naman. Punta ng CR, ayaw naman niya mag-diaper. Kaya ano, Nagda-diaper dito na lang po kami. Nakantabay po yung ating mga kapulisan para po tumulong din hanggat maaari ay mapuwapan sa pakiusap. Hindi ay talagang gagamit na tayo ng siguro. Pero sana May iba namang lumikas na sa takot na maulit ang naranasan ng manalasa sa Daet ang mga nakalipas na malalakas na bagyo kung kailan bubong na lang ang makikita sa mga bahay nila. Si John ang na-trauma dahil sa sinapit ng bagyong Rosing noong 1995, itinaas ang mga gamit sa bahay at nag-empake ng mga damit na dadalhin sa evacuation center.